May salang tiradyo sa Pilipinas. Usalang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network. Headline News. Ginmanduan ni Mayor Isko Moreno Dumagoso, Market Administrator Zenaida Mapoy nga siguroon nga waray maabusuhan pagpresyo ha mga labi nga kinahanglanon nga mga paraliton ha mga pampubliko nga merkado ha syudad han Manila kahuman han pagperwisyo han bagyong Rolly. Ini para makasiguro nga makakaonhan sakto nga masustansya ang kada pamilya nga Manilenyo habot nga han pandemya ngan kalamidad. Sumalakan Mayor Isko didahan iya usa ka Facebook live address ginmanduan niya Market Administrator Zenaida Mapoy nga mahimo nga makatagamtam ang tanan han pagpalit ha merkado ngan waray pag-abuso ha presyo han paraliton. Dugang pa han mayor diri dapat abusuhon ang kakurian han mga tao pinaagi han diri makaturunganan nga pagpresyo han mga paraliton. Dapat la daw nga pagkinasingkasing paghigugma ngan pagsinumtayla ang palabihon. Karuyagan pupugson liwatan mayor nga padayon nga makakapalitan labi nga panginahanglanon nga paraliton ngan pagkaon hairap ang publiko nga merkado. Si Mayor Isko Moreno Dumagoso anak han usa nga waray an iya Iroy taga-Allen Northern Samar. Para sa Radyo Natin Headline News, ini Lorenzo Romero de la Cruz nagbabalita. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Ito ang DZRH at Radyo Natin Network. Headline News. Manila Broadcasting Company. Mga kalambuan nga kinahanglan mahibawan. Pag-usapan natin With Mayor Gerard Roger Espina. Mga plano, programa o maayong balita sa katawhang Navalenyo. Pag-usapan natin With Mayor Gerard Roger Espina. Hosted by Romel Salvatierra and George Manco. Only right here on the best provincial FM station in the Philippines. 103.9 Radyo Natin FM. Hello! May buntag ka natong tanan ng atong mga tagal lungsod sa Nabal o mga kabaranggayan sakop sa lungsod sa Nabal. Ani ana usab kita niini karong atong programa sa adlawng Martes, petsa 3 ning bulan sa Nobyembre. Ang atong programang pag-usapan po natin with Mayor Gerard Roger Espina. Nahimugso kini nga programa aron atong mapadangat ang atong mga programa, mga proyekto, mga plano sa atong munisipyo sa lungsod sa Nabal. Nga kipanguluhan sa atong batanon nga mayor, Mayor Gerard Roger Espina. Kumusta ka mong tanan o kini ang inyong kauban, makiguban uban kamo kanamo nining among usa ka oras nga programa. Kining inyong kauban inyong higala George Manco. Okay, maayong buntag na usab mga kaigsuunan nga mga Navalinyo. Welcome na usab sa atong tulumanon. Pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina. Medyo dugay-dugay ta nga wa maka air ni atong programa tungod sa mga kakulian usab nga dili mapugnan. And mangayo di tag-dispensa Sir Jerome, Sir George sa atong mga viewers sa atong FB Live nga ato lang kuhaon gamay atong mask kay dili mangyod maklaro ang atong isulti and base sa feedback sa atong mga listeners. So mayong buntag, welcome na sa atong tulumanon pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard Roger Espina. May buntag kaniyong tanan, aniya nasab kami ning atong tulumanon pag-usapan natin ni Mayor Gerard Roger Espina. Og sa ginaingon na ni Manojin nga mga may dispensa sa among pagsulti nga among iubos na gamay ang mask kay para maklaro ang among istorya. Og dispensa usab sa dugay-dugay namo nga medyo nag-hibernate, nagtago me kay tungod ana laging mga kakulian nga dili nato kalikayan ilabi na kining pandemic nga atong natagamtaman karong mga panahona. Pero aniya na usab kami kay murag ubay-ubay na ang atong mga
balita, mga kalihukan nga wala masibya o wala ma-disseminate sa atong mga listeners sa radyo. So, mayong buntag kaninong tanan o among ipabot kaninyo karon ang mga balita. Okay, atong unahon Sir George, ang una natong balita ang atong ipadangat sa atong mga kaigsunan. Okay, ako lang sang basahon, no? Ang atong common quarantine area alang sa tanan nga mga LSI o ROF sa tanang lungsod sa Biliran, giduso ni Governor Roger Espina. Giduso ni Governor Roger Espina, Rogelio J. Espina paghimo og usa ka quarantine facility alang sa tanang LSI ug ROF sa tanang lungsod sa probinsya sa Biliran. Iya kining gisugyot sa mga mayor aron mahatagan og kalidad nga serbisyo ang atong mga POM o POI. Matod pa niya, lahi ang atong probinsya sa Biliran kumpara sa uban nga probinsya tungod kay ang atong probinsya nabuwag kini sa ubang probinsya og kasagaran sa mobiyahe paingon dinhi aduna gayoy importanteng katuyuan. Gawas pa niana dili usab kaayo daghan ang populasyon sa atong mga komunidad kumpara sa mga dagkong siyudad. Makaminos usab kini sa trabahoon sa mga frontliners sa mga barangays o sa mga pagkuyanap sa virus sa komunidad. Gikinahanglan usab sa usa ka luwas nga pulisiya alang sa mga EPORS gikan sa lugar nga may local transmissions. Kung mahatagan kini og katumanan, hayan makabalik na kita sa face-to-face nga modality sa edukasyon o pagbalik sa normal nga serbisyo sa public transportation. Hinaut unta, paminahon usa sa IATF ang atong suwestyon aron mahibalik na kita sa normal o nindot nga kinabuhi alang sa atong probinsya sa Biliran. Ato sa ning hatagan og gamay nga katinawan ba kining sugyot ni Governor Espina nga maghimo gyud og kining Common quarantine area o facility nga diin para malikay dili na kayo mukuyanap ning kining virus, kining COVID-19. Murag maayo kayo ning plano. Tungod kay sa ato karong mga nakita, mga natagamtaman, ang kining atong mga facility, kaning mga quarantine areas nato, atong ibutang sa tagsa-tagsa ka mga lugar, ka mga barangay. So may siguro ni nga naay common, kay murag na aragid siya diha, dili na dali mo sarang ang virus. Unsay imong gawas pa na Sir George, Sir Jerome, nindot sad na siya nga proposal kay sayon na ang pagmonitor unya dili na kayo hago ang atong mga frontliners pagmonitor sa atong mga PUMs o PUIs kay usaraman usarang area ang area og magtinabangay na lang ang mga nagkanalaing mga lungsod aron sa pagmonitor pag-amot-amot sa mga resources usab sa atong mga kalungsuran aron monitor ang maong mga common quarantine facilities. So nindot ka na nga suggestion na Sir George ug Sir Jerome. Managers, no? Dako akong uyon ana nga proposal or suggestion ni Governor nga maghimo tag usa lang gyud ka murag centralized quarantine facility dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Walo man kini ka municipalities, siguro i-appeal na lang nato ang atong island municipality ang Maripipi nga dinhi na lang sa Naval kay kaning Naval manggod siya ang kapital. Kani ang jump off point sa tanan nga mobiyahe padong asa-asa nga lungsod dinhi sa probinsya sa Biliran. So most likely ang isang tan-aw ni Mano George nga kanini ang quarantine facility dinhi ni tukuron sa atong munisipyo sa Naval. Probably siguro diri sa kaning lugar diri sa Larasabal
nga dako-dako pa man ang area nga gipanag-iya sa atong gobyerno, diha siguro na. And daghan or damo nga advantages nganong maayo anha diha kuan. Una, tungod kay ang pag-centralize aning mga atong mga ROF, mga OFW, mga LSI o mga POMs, mga kaning mga gikan sa gawas ba sa biliran, pagsuo nila balik nga ri sa atong lungsod sa Naval, centralized na. Dili na kita maghasol pa sa atong mga kabaranggayan, mga lain-lain nga barangay diin nga didto kini sila karon nga kabutang didto kini sila ipang quarantine. Although murag ka nang na assign in a specific area sila kung asa sila barangay, pero mas maayog yun nga centralized siya. Kay ang ikaduha ni nga rason, ang matod pa ninyo ganina, ang kaning resources, mag-pull in ta sa atong mga resources para mausa ang atong focus, attention sa pag-ataman ani nga mga returning atong mga kababayan. May point lang ko clarification, Sir George ug Sir Jerome. Actually, kaning kuan is still a proposal ni propose si Governor Roger Espina sa atong mga mayores nga mag-meeting sila, maghiusa sila og maghimo og common quarantine facilities. And I hope nga in kaso kung mahatagan kinig realidad, I hope nga kanang mapadayon kini Sir George ug Sir Jerome. Anyway, suggestion kini sa atong governor. So as of now, as of this moment, wala pa gyud mag meeting sa ang atong mga mayores on this regard. So we will just wait sa atong sa mga initiatives sa atong mga mayors about this matter, Sir George ug Sir Jerome. May po nga ato pong napabati ba sa atong mga sa publiko, kay sila po magabansay-bansay po kay sa ato lang nga mga prinsipyo. Gwapo gid ni siya nga plano, kay dili na lagi magsarang kunya ang serbisyo po, di na kayo mahago ang atong mga frontliners ug uban pa nga mo serbi diha, kay na usara ang area nga atong serbihan. Kay ang ato kun karon mga na-experience, pero magkulang nga ni tausahay og mga frontliners tungod ani kay iya or asahin nato ang atong mga health workers asa dapit nga lugar. Okay, tinuod nga Sir Jerome. So adto ta sa laing balita, Sir Jerome ug Sir George. So dunay balita 5,000 hantod sa 20,000 pesos nga premyo sa makatabang aron madakpan ang mga illegal loggers ug mga nag-abuso sa kinaiyahan. Gihangyag kini sa atong provincial government. Aron maproteksyonan ang atong kinaiyahan batok sa mga mapahimuslanon, mitanyag ang provincial government og 5,000 hantod sa 20,000 ka pesos nga premyo sa mga tao nga makatabang aron madakpan ang mga illegal loggers ug uban pang mga pang-abuso sama sa pagpanguha og mga wild nga mga tanom, pagpamusil og mga langgam ug baboy ihalas ug uban pang matang sa pag-abuso sa atong kinaiyahan. Kini sumala sa pamahayag ni Governor Rogelio J. Espina sa usa ka post sa iyang FB page. Matod sa gobernador, ang mga muhatag og impormasyon may tungod sa mga abuso sa kinaiyahan mo coordinate lang kang Sir June Dacelio, Provincial Task Force Kalikasan Head. Sir Jerome, Sir George, nindot kini nga balita. And warning na ni sa atong mga kikusunan nga kanang mahilig og tanom. Pagbantay mo kay naa natay order gikan sa atong gobernador nga kanang naanay premyo ng mga tumugtan maghuha ng badyang, Sir Jerome. Pagkauton, that is an kanang illegal na ilang poachment kana sa atong kuan kanang sa atong natural resources. So kay murag daghanan ni karon mga ninghilig ba ning pananumba tungod sa pandemya, kay gihimo na pud sa nila nga pakabuhi kay ibaligya man nila. Kunya naa tay mga gidili nga mga tanom nga dili nato angayan nga kuhaon, kay nga naman
tingalig nagnihit na ni dinis ato nga dapit. Unya ato pag yung kuhaon niya di ta na nato masabtan o asa na ni siya dapit nga maasa ni siya. So mao na karon ato ni siyang likayan kay tingalig dili mo magsaba na ay makakita sa inyo. Kay bisan ra ba ang musumat lang, muhatag lang og impormasyon, hatagan og premyo sa atong gobernador. Tinood ka na sa... Ang kuan lang, anisad, ang atong mga warning ni sa atong mga illegal loggers usab sa Sir Jerome, Sir George, kay di na to ikalimod nga nagya po yung mga atong mga kaigsuunan nga mga namutol illegally sa atong mga kahoy ug ang labing subo sad ani mga armado ni sila Sir George ug Sir Jerome. So ang atong forest rangers usara ka forest ranger sa pipila ka hektarya nga forest land. So maglisod gyud siya pag control niini ug delikado sa iyang kinabuhi kung magpakahero gyud siya. So ang atong sugyot sa atong mga kaigsuunan nga mo report sila diri sa atong task force kalikasan head nga si John Dasilio nya aron masikop kining mga tawa na kanang mamusil sa og langgam Sir Jerome kanang manguha og mga baboy ihalas. Oo, tinuod na. In fact, sa Facebook, kung makuan mo, makakita mo na ay mga atong mga concern ani nga citizen, na ay mga individuals diri nga nagkuan gyud kanang nagprotektar sa atong mga kinaiyahan, mga mananap, kaning gitawag natong flora and fauna sa dinhi sa lungsod sa Nabal o dinhi sa tibok probinsya sa Biliran. Although kanini nga balaod nga pagbawal ani dugay na ni apan kaning lakang ni governor nga paghatag og incentive o reward para kini ma-reinforce ang kana nga balaod kay murag sa una bisag na ang balaod murag wa magdagan kay daghan lamang gyapon ang atong makit-an ang atong mabantayan nga uy nag-illegal logging na po dito na moabot nga kahoy sa katong kahoy napoy uban nga mamusil sa atong mga kalanggaman and worst kaning nga langgam ra bang uban dinhi sa ato endemic ni dinhi sa ato kana nang dinhila ba makita nato then endangered na po ni nga mga species sa mga langgam or kaniniyang mga tanom. Mauna nga, dili angayan nga mamatay ni. Kaya ang sunod nga generation, ang musunod sa atong panahon, dili na makakita ani nga klase nga langgam. Ikaduha, ang ecosystem madaot. O dili lang kini sa kuan, Mano George o Mano Gino, dili lang ni sa atong mga langgam o mga tanom. Bisan din ni sa atong kadagatan. Na ay mga endangered diha nga mga kaning mga shell, mga isda nga dili angayan nga kuhaon. Like kanini ang isda bitaw nga kanang colorful kaning sani molmol. Oh. Bahuan ni nga isda pero lami ni kanon. Oh, sa bato. O tulaon. Nakasabat mo nga endangered ni nga species. O ang role ani nga isda, mukaon ni silang mga corals. Ang ilang igawas, ang ilang waste, mahimo nang kanang baras nga fine nga baras kanang pare sa Boracay. So, karon nagtikaupos naman di na punta kitag mga baras nga puti ani pohon. Oo. So, madaot ang ecosystem. Mao ni ang giprotektahan sa atong DNR o kaning post bitaw kaning Philippine Animal Welfare Kuan something mao ni siya. Og maayo ni nga naningkamot ang atong gobernador nga muhatag og incentive sa kining madakpan ani nga manguha og mga flora and fauna nga kuana kanang endangered na kay mao lagi ni matod pa ninyo ang panahon karon daghan ng plantitas mga kaladyom apil na hasta harupay na apil naman hinuonig baligya bisan gani ang gani adto murag sagbot niya ang morsikos pero hisyo kay sa ato kanang ringkinding bitaw tanaman na karon kay gwapo man din ang mga buwak tinod unya gawas pa na Sir George ug Sir Jerome ang atong mga kaigsuunan nga moadto sa mga kalasangan gawas nga manguha og mga tanom magbilin pag yung mga basura Sir Jerome and
nakita na sa atong mga forest rangers, sa atong mga kawani sa Department of Environment and Natural Resources sa ilang pagsuroy-suroy sa mga kalasangan nga na naay gipangbilin nga mga basura. Gikuha pang mga tanom nga mga endangered, nagbilin pag yung mga basura. So hinaton to atong mga kaigsuonan, ato na nang hunungan kana nga atong gipanghimo. Bitaw kanini ang issue no. Shout out ta dito kang kuan intoy Julius Sabili o kanang iyang mga kauban mga kanang sa Panamaw kuan mountaineering group sila kang Julius Gonzales, kanipot sila si Ma'am Hornales, si Eileen nga mga nagbantay gud ni sila si Ken Burns, sila Melo Sabitsana. Usa ni sila nga nagbantay gyud, nagprotektar sa atong kuan. Ilang i-Facebook ni pirmi kung adunay mga kanang mga acts, mga buhat nga bawal ani nga mga kuan ka balaod kay kani sila mga environmentalist, matawag man nato silang mga environmentalist nga ilang gihatagan og importansya ang atong kinaiyahan kay kung masustainin nato ato kining ma-hand down sa atong umaabot pa nga henerasyon. Okay, Sir Jerome. So, adto ta sa sunod nga balita, Sir Jerome, ipadangat nato sa atong mga kaigsuonan may tungod sa kanang atong pagduaw sa sementeryo, Sir Jerome. Ang sunod nga balita mahitangod sa atong mga sementeryo kay kita nagsaulog man karon aniya pa man kita sa kasulugan sa atong kaning kalag-kalag importante usab kini sa atong kinabuhi o sa atong kultura din kada tuig gyud magselebrar kita ani paagig pahinangod pamalandong sa atong mga Mahal sa kinabuhi na nipanaw na. So gipasabot ang tanan nga ang mga sementeryo dinhi sa lungsod sa Nabal temporaryo nga isirado gikan pa diadtong Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4. Kini sila sirahan aron ang paglikay sa pagkuyanap sa COVID-19 ug agi usab og pagtuman sa direktiba ni President Rodrigo Duterte. Gipasabot ni Mayor Gerard Roger Espina sa usa ka post niya sa iyang FB page nga kaning mga publiko or even private nga mga sementeryo pagasirad-an nagasugod adtong Oktubre 29 ug matapos karong Nobyembre 4. Ang pagbisita usab aron dili nato mahikawan ang atong mga kaigsuonan nag-andam og hapsay nga schedule ang atong lokal nga kagamhanan dinhi sa lungsod sa Nabal para ang pagbisita dili magdinaghan, dili ta magtampok sa sementeryo. So mao kini ang mga sumusunod nga schedule sa pagbisita sa sementeryo. Tungod kay ang temporary ban sa pagbisita sa sementeryo kutob lang sa Nobyembre 5. So pagka Nobyembre 4, pagka Nobyembre 5, Thursday, at magsugod na ang scheduling sa pagbisita. Ang unang barangay nga mobisita didto mao ang barangay Hagikhikan. Naglangkob kani sa Sitio Bunot, Sitio Rosales, Sitio Bagakay, Sitio Kasipit. Kani nga mga lugar mao ang gitaganahan nga makabisita sa Nobyembre 5 adlawng Huwebes ngadto sa mga sementeryo. Pagka November 6 adlawng Biyernes ang barangay Katmo na usab ang pwedeng mobisita. Naglangkob kani sa Sitio Mukal-Bukal, Sitio Baras. Pagka Nobyembre 7 adlawng Sabado ang sunod nga mobisita mo ang barangay Burak o barangay Anislagan. So duha ka barangay ang pwedeng mobisita sa Nobyembre 7 adlawng Sabado. Nobyembre 8 sa Domingo apil na din November 7 o November 8 barangay Burak o barangay Anislagan. Ang November 9 Lunes ang barangay Villa Caniha o Sitio Lawaan.
Ang November 10, Tuesday, Barangay Libtong Dako o Sitio Libtong Gamay. Ang November 11, Wednesday, Barangay Kabungaan, Sitio Kampuding o Sitio Ilaya. Sa November 12, Thursday, Barangay Karay-Karay, Zone 1, 2, 3, abot sa Zone 4, Sitio Ilawod o Sitio Riverside. November 13, Friday, Barangay San Pablo o ang iyang sitio, ang Sitio Bigaa. Sa November 14, adlong Sabado, Barangay Kalumpang, naglangkob kani sa lower o upper Kalumpang. Lakip na ani ang Sitio Lumboy, Sitio Lupa, Sitio Puro Bliss, San Juan Village, Sitio Puro Tugas, San Jose Village. Bao kana ang mga sumusunod nga mga sitio o barangay sa November 14. O sa November 16, Lunes, ang Barangay Larasabal, Sitio Cogon, Sitio San Roque, Sitio San Vicente. Ang November 17, 18, 19, 20, aduna may pagkahamuon nga retreat days sa mga pari siguro ni mag-retreat ang mga pari, so ilang isirado usab ang maong mga lugar, ang public cemetery na to. And dili ipagpaliban laon na nato ani pagbisita gikan sa November 17 to 20. So mo resume na usab ang scheduling sa pagbisita on November 21, Saturday, sa Barangay Talustusan, o ang mga sitio niini, ang Sitio Magtaranan o Sitio Kawayanan. Pagka November 22, Sunday, bakante kini. Then, mo resume na usab November 23, Lunes, ang Barangay Agpangi o Barangay Sabang. Ang November 24, Tuesday, ang atong barangay sa Antipolo, naglangkob sa Sitio Putat, Sitio Dangkalan, Maribohok, Sitio Upper and Lower Anas, Sitio Upper and Lower Basak. Pagka 25, adlong Miyerkules, alang na kini sa Poblasyon Ilaya or P.I. Garcia, Lower and Upper Ilaya, Central, South, Butay, Romblon, Takong, Santol, o ang Fatima Village. Sa Nobyembre 26, Thursday, Barangay Santissimo Rosario, Hospital Drive, Zone 2, 3, and 4, o Bernardes Village. Kaning Bernardes Village no, na part ani sa Antipolo. So, o kapoy sa Santissimo Rosario. O napod sa Barangay Santissimo Rosario. So, ang katong nahi-appeal diri sa Bernardes Village nga nahi-appeal sa Barangay Santissimo Rosario adto mo sa November 26. Pero katong nahi-appeal sa Barangay Antipolo adto mo sa kaninang November 24. So kuani tigam ninyo og pagmatngon kamo ani nga mga pitsa. Pagka November 27, adlong Biyernes, Barangay Santo Niño, Tagumpay og Sabang. So hinaot nunta nga inyong gi-note diha og kanos amo pwede og asa mo nga barangay kay ang schedule na Pero ay kamo kabalaka kay aduna usab kitay mga schedules ani nga i-post sa mga conspicuous areas para kamo mag-guidean o kanus kamo mo bisita sa atong semeteryo. Okay, sa Sir Jerome, yung Sir George, hinauton tang atong makagsuunan mo tuman sa mga schedules aron hapsay ang atong pagbisita sa atong mga nitaliwan nga mga mahal sa kinabuhi og mga ilang tagdispensa kay that is a national directive and insakto sa na Sir Jerome ug Sir George kay usa sa na sa paglikay sa pagkuyanap ning atong makalilisa nga COVID-19 virus. Sanglit ato lang gihangyo ang atong publiko nga pasensya lang dili usamo nga bisan sa adlaw bitaw nga maugyod ang galagalag
gidili ang atong pagbisita sa sementeryo tungod kay nini laging atong pangitabo karon nang nakatubang ta diini atong pandemya para malikay ang atong mga kaigsunan sa pagkuyanap diini nga mga virus sanglit ang inyong pagsabot mao'y among gikinahanglan kay para rasad ni sa atong kayuhan. Okay, Sir Jerome, Sir George. Sa laing balita, Sir Jerome, Sir George, Iglesia ni Cristo nang hatag og mga 400 packs nga relief goods. Atol sa adlaw nga natawhan ni ka Eduardo Manalo, ang Iglesia ni Cristo nang hatag og 400 ka mga relief goods sa mga Navalinos didto sa Naval Gymnasium. Ang maong okasyon gitambungan sa atong gobernador Rogelio J. Espina og ni Mayor Gerard Roger Espina. Kini subay sa programa sa Iglesia ni Cristo nga lingap sa mga mamamayan. Salamat INC sa inyong pagpakabanausab sa atong mga kaigsuonan ng mga Navalinos. So, daghang kayong salamat no naapagay atong mga kaigsuonan nga nakaon-ahon na gyud pagtabang sa atong mga kaigsuonan din sa lungsod sa Naval tungod kay misabot sila sa ato karong gisagubang kay ato gid ni kayong gikinahanglan kay di atong mga trabaho karon ang uban atong nabiyaan ang uban kay nagundang og patrabaho tungod lagi kay naglikay ta diini nga atong problema karon kining COVID-19. So pasalamat ta sa INC nga miayuda sa atong mga kaigsunan nga nagkinahanglan. Okay, ngadto na punta sa lain nga balita. Probinsya og LGU Naval miayuda sa NWD. Miayuda ang provincial government ubos sa liderato sa aktibo og matinabangon nato nga Governor Roger Espina pinagi sa Provincial Water System Development Project dito sa Barangay Luksoon. Nagpasalamat ang gobernador sa mga kurso o garin family sa pagsuporta sa maong proyekto. Sa laing bahin usab ang LGU Naval ubos sa usab sa liderato sa atong batan-on nga Mayor Gerard Roger Espina mitabang usab sa NWD pinaagi sa usa ka water development project sa Magtaran-an sa Barangay Talustusan ni tubig init og sa Garin Spring Sources. Dako kini og tabang sa NWD aron pag madugangan pa ang ilang water sources. Miayuda usab og cash assistance ang LGU Naval aron ma-improve pagayod ang serbisyo sa Naval Water District sa mga Navalinyo. Okay, Sir Jerome. Siguro, Sir Jerome, ang imo ditong tubig, kumusta? Ang imong sinati? Murag klaro-klaro na gyud tong tubig nako dito. Lubog-lubog la karong panahon na kay bagyo-bagyo man. Pero sa akong namatikdan musaka na gyud bisan dito sa sink sa katong among hugasan ang tubig dito. Nagpasabot lang kana nga nakakaplag na ang atong NWD o tinabangan sa atong lokal nga kagawanan o provincial nga panggobernohan nga maayo ang atong problema sa tubig. So karon sa tinuod lang with all honesty maayo na ang tubig dito sa amo. Og atong makit-an Sir Jerome, Sir George nga murag maayo ang rating sa atong water district ron murag miayo na ubos sa bag-o nga management ni Manager Eulalio Laloy Madiraso. And ang nakanindot pa gyud ani Sir Jerome nga gihimo sa atong water district ang atong provincial government o ang atong munisipyo tambayayon gayud sa atong water district aron mahatagan pa gyud og maayo nga serbisyo ang atong mga kaigsuonang mga Navalinos. And ug naay mga problema Sir Jerome, abtik kaayo nga mo respond ang atong mga kawani sa Naval Water District. So in kaso na amoy mga problema, na amoy mga leakage nga nakit-an, report dayon kamo sa atong Naval Water District aron kini maaksyonan dayon sa kanang mga ilang mga empleyado sa Sir Jerome ug Sir George.
paglabot pa ni ani Sir Jerome, katong mga consumers ba nato, nga kung doon na mo'y namatikdan nga doon ay kausaban ang source o ang awa sa inyong mga gripo diya sa tubig. So ayaw mo pagduha-duha, pagpasabot sa atong pag-report nga to sa Naval Water District para ma-check nila dayon kung nanong naingon na anak kay para dili ta magbagot-bot, dili ta mag Post sa social media. pasagad og Post post sa sa social media. Facebook nga wala pa tay kasiguruan og unsay nahitabo sa inyong mga linya. So among usbon kung unsa may inyong mga problema, unsa inyong namatikdan nga kausaban diya sa inyong linya, pwede la diyan ang kausaban nga kaniadto mo'y awas unya karon ning awas ay nala mo pagreklamo. Tinawag nga. Anyway, atong makitaan Sir Jerome nga ang atong mga kaigsunan, ang uban atong mga kaigsunan, ug naa sila problema sa tubig ug uban pang mga problema, i-post dai nila sa social media instead of ipahibaw kini sa mga otoridad aron kini maaksyonan. So mao na ang dapat na buhaton instead nga magsigitag bagolbol sa social media, atong pahibawon ang atong water district. Concern Concern nga gyud na, agency og unsay inyong mga reklamo. para maaksyonan. Dili kay magpataka na lata o kanya saway kay saway o nya wala bagid mo'y kini bang atong pagsaway ato pud untang ubnan og kanang mga sistema pud ninyo nga basin pa og mao nay magkatabang dili kay magsinaway lata mao ni unya ato ra bagid yung ipubliko wa pa ta masayo og unsay mga hinungdan sanglit among awhag atong ipaabot sa concern nga mga ahensya kung unsa ang inyong mga reklamo. So, klaro? Tinod na kana Sir Jerome. Og atong ipahibaw sa atong mga kaigsunan nga every now and then ang atong Mayor Gerard Roger Espina nakitaan sigaw ninyo sa iyang Facebook account nga naa si update kung may mga problema ang water district, kung unsa na status sa kanang problema og nahuman na ba og ongoing pa ba ang pagtrabaho aron sad matagaan kamo og kanang picture kung unsa na nahitabo sa maong problema nga kanang gitrabaho sa water district. So mao kato Sir Jerome, Sir George. Tinod na nakita ko na sa post ni Mayor update sa or progress sa pagtrabaho sa water district, no, kana para ang atong katawhan ma-inform og dili sila mabutang sa hangin ba nga nagwat-wat o ngano nga unsay rason, unsay problema nganong wa sila maagasi og tubig. Kay kanare bang atong ubang kaigsuonan diretso dayon sa Facebook murag ilang isinggit dito nga tubig, asa ng tubig. Pong-pong na ko ng tubig, murag nagpasko na. Okay. So mao na nga gihangyo namo nga ang kanang magkuan sa Facebook kung dili man lang constructive criticism ang inyong pagabuhaton, diretso na lang mo sa inyong reklamo ngadto sa water district. Okay. Sa laing balita Sir Jerome, mga proyekto ni Congressman Jerry Boy Espina sa Biliran giinagurahan. Mga proyekto ni Congressman Jerry Boy Espina giinagurahan sa probinsya sa Biliran. Sa pagbisita ni Congressman Jerry Boy Espina atol sa pag-break sa session sa Kongreso, gipahimuslan niya ang higayon paglibot sa probinsya sa Biliran aron ma-turn over ang mga proyekto nga iyang gipunduhan sa iyang congressional fund. Ang una mao ang Kawayan Municipal Hall, Sir Jerome, giinagurahan kini adtong October 23. Unya ang covered court sa Barangay Maurang Kaibiran, October 24. Ang covered courts sa Barangay Luok sa Culaba, October 25. Barangay Hall sa Barangay Magbangon, Kabukgayan, niadtong October 26. Ang covered courts sa Kaukab, Almeria, niadtong October 28. Ug ang covered court sa Barangay Buol West, niadtong October 31. Nanghatag usab og mga wheelchairs, walking canes ug financial assistance ang atong Congressman Jerry Boy Espina sa nagkinahanglan nga mga biliranon. Dako kayo ang pasalamat sa mga biliranon sa pagpakabana ni Congressman Jerry Boy Espina kanila.
Okay, Sir George, ato siguro makitaan nga katong atong gisgutan diri sa atong balita ang nahuman lato nga mga projects. Pero naapay mga ongoing mga dagko nga mga projects kani kay pagbalik niya dinhi sa atong probinsya kay naay break ang atong kongreso sa ilang session, mao kining iyang gipang turnover Sir George ug Sir Jerome. So napagidaghan nga mga projects nga wala pa ma-report dia, no, Sir Jen, kay gani kami sa Naval School of Fisheries, ako may PT President dito, naapay covered court namo dito nga wa pa mahuman pero gipundungan na sa atong congressman. So ako na lang unahan og pasalamat hinauton ta nga mahatagan na po ng budget kanang ikaduha nga trans kay napay area nga wala pa gyud makuani kay murag naapil man ni siya sa una nga style ka katong by trans bitaw ang pag-release sa pundo. So ako la pong hangyo ni ako naman tong pangulitawhan si governor congressman nga hinatong ta nga matagan ni dugang pang budget para sa stage o katong balik usa ka porsyon sa katong covered court. So daghang kayong salamat kong. So magpasalamat ta sa mga daghang nabuhat sa atong congressman, si Congressman Jeriboy Espina, no. Makita man nato bisan diha sa FB or atong mga kasilinganan nga nagkinahanglan sa iyang tabang na tabanganan. Bisan dito sa Barangay Atipulo atong nakita nga aduna nahuman na dito pod ang covered court dito sa Barangay Atipulo og dako na kinig gamit nga nahuman na kini. Di lang sa mga seminar pero nakatabang usab kini sa atong mga kabatan-onan nga mahilig sa sports nga bisag sa panahon labi na karon nga panahon nga tag-ulan makaduwa sila sa maong facility nga naa sa barangay nga gikan sa tabang ni Congressman Jeriboy Espina. So dako kay tabang ni covered court sa labi na gyud sa mga kabarangayan tungod kay ang atong mga kaning mga social gatherings bitaw nga kinahanglan og daghan nga audience, kinahanglan og daghan nga mga kuan dili na ta maglisod labi na og mag-uwan. So secure na ang atong mga katawan sa mga barangays. So ingon ana walay hunong pagpangita og mga kalambuan, mga pagpangita og pundo nga makatabang dinhi sa atong probinsya ang atong congressman kay bisan gani karon sa panahon sa pandemya nga wa siya dinhi sa ato sa probinsya dito siya sa Manila, daghan gyapon ang iyang panabangan nga taga-biliran kay bisan atong mga kaigsunan nga taga-biliran ug hain tong nagpuyo iya gayong pangunayan pag adto hatdan pa og tabang, hatdan og ayuda. So ingon ana mutabang ang atong mga kadagkuan dinhi sa probinsya sa Biliran. Sanglit akong hangyo mga kaigsunan nga magtinabangay ta kay ang atong mga kadagkuan way hunong pagpangita og kasulbaran, pagpangita o para matabang sa atong mga kaigsunan dinhi sa probinsya. So congratulations sa Congressman Jeriboy Espina sa imong very excellent service isip usa ka representante sa Lone District of Biliran. So sa laing bahin atong ibalita ang kaning gitawag nato og modular type sa distance learning nagpadayon karon dinhi sa atong probinsya sa Biliran. Nagpadayon ang modular type sa distance learning karon dinhi sa Biliran bisan sa pandemya. Wala gihapon mohunong ang Department of Education sa pagpadangat og kalidad nga edukasyon sa atong mga kabataan. Taliwala sa mga kritisismo na wa ma-discourage ang atong mga magtutudlo pagpadayon sa ilang mga tinguha nga mahatagan og kaayuhan ang mga bata pinaagi niining module distance learning. So gihaguan gayud sa mga maestra ang pagpanghatag sa mga module
o pagpaprint ni ini bisan sa kakapos sa resources nila. Maayo na lang ang misuporta ang atong mga lokal nga opisyales dinhi sa lungsod sa Naval nga ug ang mga pribadong individual alang sa pag-supply sa mga materials niining gitawag natong module learning. So mihangyo ang mga magtutudlo nga mutabang ang mga ginikanan sa ilang gihingyap nga mahatagan og edukasyon ang mga kabataan. Sa laing bahin, ang Biliran State Province University or BIPSO naghimo usab sa ilang online classes sa ilang mga estudyante. Sa atong pagduki-duki sa mga estudyante, positibo ang ilang assessment sa BIPSO nga gitawag og online classes. Nagpasalamat usab ang mga estudyante sa mga instructor sa pagsabot kung aduna sila'y mga kakulian. So atong makita nga tungod aning pandemya no, medyo nausab ang atong approach sa pagtudlo sa atong mga kabatanan. Ang DepEd ano na sila gitawag nga modular type of learning. Kanini ang modular, kanini ang mga kang gipang-apod-apod bitaw nga module para sa mga estudyante diin adto na lang tubagon sa ilang panimalay, inubanan sa ilang mga ginikanan. Ang mga ginikanan na ang mo-answer. Ang kaniyo sa BIPSO, under man sa CHED, lain po ang ila, online learning po ning ila. O matod pa, ang ilang sa assessment sa BIPSO, successful kini, o ang mga kabatunan, positibo nga mi embrace ani nga maong klaseng edukasyon. Ang ako lang advice sa atong mga ginikanan, Sir Jerome, nga atong taga ang higayon na atong mga anak nga sila gyud mismong mo answer. Ato lang silang i-assisteran kay may gamit ang atong ang kanang modular type of learning kung ang atong mga ginikanan mo ay mo answer. So ato lang hangyo nga bisan pag dili ta magapas og kanang na-honor na siya, ang atong apas nga makakaton ang atong mga kabataan. Sir George, so di nira ba nga type karon aning sistema sa atong edukasyon, makakuha ta og daghan nga mga reaksyon gikan sa mga ginikanan. Kay uban nga mga ginikanan ilabong kuan ang mga teachers nga kuno ang trabaho sa mga teachers gipasa na nga ri sa mga ginikanan, unya ang mga teachers mo'y nagdinawat og sweldo. So ato lang ning sabton mga kaigsuonan nga naingon la ni siya diini karon tungod aning atong gisagubang COVID-19. Kaya di man kita pwede nga magklase nga mag-ipon-ipon ang atong mga estudyante. Mo ni nga gihimuan og sistema sa DepEd nga ingon ani ang kwan. Unya importante man sad ang guidance gyud nato nga mga parents sa atong mga kabataan. So ayaw lang nato pag ikuan kayo ang mga teachers nga gihatag ang ilang responsibilidad nga na sa ato nga mga ginikanan tungod kay ang mga teachers naning kamot gyud din taon. Daghan gani wa na hinon sila tudloan nga mga bata pero daghan kay silang trabaho. Tinood ka na. Sama sa naandan Sir George ug Sir Jerome atong dalitan atong mga kaigsunan og usa ka awit kini kanang ato ning gipasibo sa atong modular type nga learning. So atong paminawon mga kaigsunan, we'll be back after this song. Swerte ka classmate ko. Kay karon module na ang uso. Nanay ko teacher na way sweldo. Si tatay mo answer way siguro. Aligre gayud mi sa balkon. Ang module amo ng bahinon. Ang answer daw tag-antag anon. Kuya ate sa Google tan-aon. Swerte ka, classmate ko. Di na ta maulaw kung masiro. Swerte ka, classmate ko. Pwede na i-display ang kodigo. Dili na mahadlo kita karon.
Kung malit sa flagpole pakantahon, allowance, plitiog ang bawon, ni tatay gitong it hinoon. Swerte ka, classmate ko, di na ta maulaw kung masiro. Swerte ka, classmate ko, pwede na i-display ang kodigo. Module ko, daghan gyud kaayo, mo answer si lula og lolo. Mahuman na anasay bag-o, kung sa mat nag-andam ko kalkyo. Mahuman na anasay bag-o, kung sa mat nag-andam ko kalkyo. Module ko. Okay, Sir Jerome, Sir George, sumakot na atong idalit kanila. O gawas niya na Sir George o Sir Jerome, doon na kita ihatag nga another nga kanang atong idalit sa atong makaigsunan. Kini usa kini ka kanang awit local kini nga kanta nga mapasigarmuhon nga usa ka local band sa atong probinsya sa Biliran, ang Sonia and the Suspects. Ato kining idalit sa atong makaigsunan. Proud kita nga doon na kita'y mga kiksunan nga nag-compose good na ni originally ni mga kanta. So, let us listen this song. We'll be back after this song, mga kiksunan. Sa akin, hindi mawawala. Ikaw ay parang hangin na yumayakap sa gabi. Ikaw ang liwanag sa aking dilim. Hindi alam kung bakit kakampi mo ang mga buwan at mga bituin. Alam mo naman na hindi ito biro, baby ko. Alam mo naman na ito ang aking hinihintay. Alam mo naman na hindi na natin malilimutan, kaya sulitin na natin ang bawat sandali. Katulog, oh, gabi-gabi, mga sa kagandahan ng iyong ngiti. Ikaw ang kailangan, ikaw ang ligaya. Para sa'yo, kiliw, lahat ay gagawin, lahat ay gagawin. Alam mo naman na hindi ito biro, baby ko. Alam mo naman na ito ang ating hinihintay. Oh, alam mo naman na hindi na natin malilimutan, kaya sulitin na natin ang bawat sandali. Inaasang bawat saglit kapag wala ka, sakit sa ulo kapag ika'y hindi makabili. O bakit ba ganito gigising na sa totoong hindi pala ako ang iyong gusto. Alam mo naman na hindi
ito biro, baby ko. Alam mo naman na ito ang aking hinihintay. Oh, alam mo naman na hindi na natin malilimutan. Kaya sulitin na natin ang bawat. Kaya sulitin na natin ang bawat. Kaya sulitin na natin ang bawat sandali. Welcome back sa atong tulumanon pag-usapan natin uban ni Mayor Gerard George Espina. Mao kadto ang awit sa atong Sonia and the Suspect entitled Bawat Sandali. So, ato sa katagan ng gamay kani katong kanta mga module ba. Ingon na swerte ko no ka classmate kay di na makamauwaw o masiro kay. Bahin-bahin na. Bahin-bahin. By the way, Sir Jerome, before kay napatay 5 minutes nga kuan, nakalimtan nako ang atong Department of Labor and Employment sa atong nahibawan sa miaging mga bulan, ang atong LGU Naval nakaangkon og regional award nga Best LGU Livelihood Implementer sa Department of Labor and Employment sa ilahang livelihood projects. Og kita usab ang nakakuha sa regional winner sa Best Group Livelihood Project sa atong kadinhi sa Region 8. And we are very proud to announce sa atong mga kaigsunan nga mga Navalinyo pinaagi sa tungod sa vision sa atong Mayor Gerard sa atong batanon nga Mayor Gerard Roger Espina siyang pagtukod sa Naval Livelihood and Skills Training Center nga mao ang nahimong livelihood arm sa atong local government unit of Naval. Kagahapon itawag ang atong National Office sa Department of Labor and Employment pinaagi sa regional office nga may padangat kanako nangayo og account number sa atong bangko sa Land Bank of the Philippines sa atong lungsod sa Naval kay usa kita sa mananaog kuan kani kanang mura kini og surprise sa national awards sa LGU category sa Best Livelihood Implementer. And we hope nga wa kita kay bawa sa kita nga pwesto but do na kita gitagaan kita advance nga pahibaw nga do na kita award nga madawat national award. So congratulations LGU Naval and hinaoton ta magpadayon kining atong maayo nga pag-implementar sa mga livelihood projects sa atong lungsod sa Naval and nahimo usab kining kanang na-realize usab kini Sir Jerome ug Sir George tungod usab sa kanang pagka-agresibo sa atong batan-on nga mayor nga iusbon ang iyang radical nga pangunahuna nga usbon ang pag-implementar nining atong mga livelihood projects nga sustainable kay Sir Jerome. In fact, daghan pang mga umaabot nga mga proyekto nga i-implementar ang atong lungsod sa Naval, ang atong LGU Naval. Sa sunod tuig po, Sir Jerome, daghan pag yun na mo arangkada no sab ang mga livelihood projects nga i-implementar sa atong LGU Naval pinagi sa atong patanon nga Mayor Gerard Roger Espina. So congratulations po dia Sir Jim kay ikaw may nagmamala dia sa Livelihood Training Center. So mo lagi kini niyang pagkuan baya sa kaning livelihood bago la kani sa kini sa pang kuan ni brainchild ni sa atong pinalanggang mayor ni Mayor Gerard Roger Espina og nagbunga kini mo kini ang pagdaog nato sa mga og mga pagdawat og mga dagang awards gikan pa sa region og karon matod pa ni Manojin national na gayod.
tungod kini sa pag-ablian ng atong livelihood office. Karong pitsa 5 Sir Jerome, Sir George, November 5 tentative ang atong virtual awarding ceremony. Kanang I hope nga daghan pa kitang awards nga gawas ang kuan ang atong group og individual livelihood entry naton ta maka-award sa usab Sir Jerome. So atong giawag ang atong mga livelihood beneficiary kanang nanabitaw ang mga beneficiary ani Yes, nga yes. mga projects nga diin kamo maoy usang hinagiban sa LGU nga nahimo ta nga awardee. So among panginaot nga inyong ipadayon ang inyong maayong nga pag-implementar sa maong mga proyekto. Bueno, kay wala namang itay oras nga napupos naman ang atong usa ka oras nga programa at tangin na lang ang atong sunod nga programa kung makaprogrami sa sunod nga Martes depende lang ni sa panahon. So atangin na lang ninyo ang programa pag-usapan natin with Mayor Gerard Roger Espina aron inyong maibaw-an ang mga plano, mga kalihukan sa munisipyo sa lungsod sa Naval ubos sa pagpangulo sa atong batanon nga Mayor Gerard Roger Espina. Bueno, kami magpasalamat kaninyong tanan o atangi sa sunod nga higayon. Kini inyong mga amigo sa kahanginan, George Manco, uban kang Sir Jean Sanoro o kang Sir Jerome Pitaw. Ngayon kaninyo, daghang salamat o may udto kanatong tanan. Mga talambuan nga kinahanglan may bauan. Pag-usapan na with Mayor Gerard Roger